Prove it with evidence. Yan po ang matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte dito sa prosecution. Patunayan daw ng prosecution team na may kasalanan na nagawa itong si Sara Duterte pero magpakita ng ebidensya. Pero bago po tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin yung opening prayer ni Senator Risa Hontiveros. Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, sa aming pagtitipon ngayon, ipaalala mo po sa amin na ang paglilingkod bayan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa pananagutan, katapatan, at paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Sa kapistahan ni San... Oh, teka muna. Napanood niyo po ba na lahat ng nasa loob ng session hall ay mataimtim na nagdarasal? Pero bakit parang may isang senador na parang sinasaniba ng demonyo? Para bang hindi mapakali si Senator Amy Marcos. Hinihintay ko na lang na magliyab si Amy Marcos habang nagdarasal itong si Risa Hontiveros. Kulang na lang tumakbo papalabas ng session hall itong si Amy Marcos. Dahil kung makikita mo sa expression ng mukha niya, para ba siyang binibindisyonan ng holy water. Sa bawat dasal ni Risa Hontiveros ay hindi na malaman ng diablo or ng demonyo or kung sino man yung sumasapi kay Amy Marcos. Makita yung expression ng mukha niya. Ang dami tuloy mga nagko-commit. Ano daw ba ang tinira ni Amy Marcos? Kasi kung talagang pinanood niyo po at pinagmasdan mabuti yung facial expressions ni Amy Marcos, yung paggalaw ng kanyang mata, ng kanyang muka, parang hindi po siya normal. Para talagang may sumanim sa kanyang kakaibang entity habang sila ay nagdarasal. Ay nako, wag naman po sanang matuluyan itong si Amy Marcos. O baka naman kasi nag-iisip lang siya kung ano ang mga kanyang sasabihin para ipagtanggol si Sara Duterte. Kasi nung kay Gina Acosta, wala eh. Kahit na anong pilit niya na sabihin na si Gina Acosta ang accountable dahil siya ang SDO at hindi naman daw payee si Sara Duterte, eh hindi po umubra yung kanyang pagpupumilit na ilaglag si Gina Acosta at palabasin na si Gina Acosta lamang ang accountable. So kung makikita niyo yung expression ng mukha ni Amy Marcos, tulirong-tuliro na po siya. Hindi na po niya kasi alam kung paano niya ipagtatanggol si Sara Duterte. Na kahit na nag-aalay sila ng panalangin ay hindi naman pala siya. Habang nag-aalay ng panalangin yung kanyang mga kasamahan sa Senado, hindi naman po mapakali yung mga masasamang espiritu na sumanib kay Amy Marcos. Kaya imbis po na pagtawanan natin at kutsein si Amy Marcos, ipagdasal na lang po natin yung kanyang kaluluwa para ma-exorcise po kung sino-sino man yung mga evil spirits na nananahan kay Amy Marcos. So speaking of Sara Duterte, meron po kasing statement na inilabas si Sara Duterte. Ito po ay matapos na may isang senador na tinawag na stupid yung isang witness at may nagsabi na si Sara Duterte daw ang mastermind ng scam. Ito po ang sinabi ni Sara Duterte. A senator calling a witness stupid, a lawyer calling me the mastermind of a scam, or another witness referring to me as a brat does not prove a case, nor does it produce evidence. Insults reveal the need to feign confidence in the face of a weak presentation. So, ginagago na naman tayo ni Sara Duterte na akala niya mabubudol na naman niya tayo. Bakit kasi itong si Sara Duterte sa social media dakdak ng dakdak? Bakit kasi hindi umattend si Sara Duterte sa kanyang impeachment trial? Akala ba natin ang gusto niya bloodbath? O ayan na nga kahit na wala siya, may bloodbath na kahit papano. Isa na yung pagdanak ng dugo, yung paglabas ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Tapos sasabihin niya, prove it with evidence. Tinatamaan ba si Sara Duterte sa mga naririnig niya galing sa prosecution or sa ibang mga senador? Nasaktan ba siya nung tinawag yung witness niya na stupid? Kahit na napanood natin lahat na talaga naman nagbobobobobohan itong si Gina Acosta
Nakita naman natin, napanood natin, na ginagago tayo ni Gina Acosta na kunwari ay hindi siya marunong magtagalog, pero may mga instances kapag iba, lalo na yung defense ang nagtanong sa kanya, diretso naman siya magtagalog. Akala ng kampo ni Sara Duterte at ni Sara Duterte mismo na mabubudol pa niya tayo. Ngayon, kung tinawag man siya na mastermind of a scam o tinawag din siya ng iba na brat, bakit hindi ka sumipot dyan at pasinungalingan mo na hindi ikaw ang mastermind ng scam, na hindi ka brat Pinela? Yung ginagawa mo yan, ano pa ba iisipin namin? Na ikaw ay totoong brat. Akala mo kasi you are above the law, pwede kang hindi sumipot dyan sa impeachment trial mo at sinasabi mo na bahala na yung defense team mo dahil sila lang, yung iyong defense team, ay sapat na kahit na hindi ka na sumipot sa sarili mong impeachment case. Tapos ngayon, masasaktan ka sa mga naririnig mo? Nasaan yung bloodbath? Nasaan yung you will be bloodied but unbowed? Ngayon pa lang yuko ka na Kitang-kita na ng taong bayan na nakayuko ka na. Kaya dinadaan mo na naman kami, ang taong bayan, sa gantong mga pahayag mo. Magpakita daw ng pruweba or ng ebidensya. Ano pa ba ang lumalabas sa impeachment trial mo? Ano pa ba yung mga ebidensyang narinig namin galing kay Gina Acosta? Ano pa ba yung narinig namin ng mga pahayag initong si ano bang pangalan nun? Ortonio ba? Hindi pa ba ebidensya yung mga naglalaba sa mga kung sino-sinong pangalan? May nakakatawa, may chichirya, may mga mahahalay pang mga pangalan. Tapos malalaman natin, may mga pirma na magkakapareho, pero iba ang pangalan. So kahit na anong gawin pagtatanggol ng mga Sara Duterte senators tulad ni Robin Padilla, tulad ni Amy Marcos, wala Sad-sad na po si Sara Duterte. At ma-acquit man siya, ma-convict man siya, hindi na maaalis sa taong bayan. Na magkaroon, isama nyo na ako ng isang verdict na guilty si Sara Duterte. Kitang-kita na po yung ebidensya. Kahit na ano pang gawin nitong defense team, nakitang-kitang hirap nang ipagtanggol si Sara Duterte. Puro na lang sila object dito, magsasalita, biglang sasabihin, I withdraw. Ito ba ang mga magagaling, mga dekalibring abogado nitong si Sara Duterte? Nakita naman natin sa impeachment trial ngayon kung paano ilampaso ni Attorney May Divina Gracia itong defense team. Lahat na lang ng mga abogado ng defense team yumuyuko sa prosecution. So, porque hindi na nila alam kung paano ipagtanggol si Sara Duterte, kaya object na lang sila ng object. Dahil hirap na po sila. So, siyempre, to the rescue si Sara Duterte para kahit papano, ipakita niya sa kanyang defense team na huwag kayong matakot, nandito ako, hindi ko kayo pababayaan. Kung talagang hindi mo sila pababayaan, umarap ka, ipit na yung mga tao mo, Sara Duterte, maawa ka sa kanila. At siyempre, iniisip ng mga tauhan mo, example na lang si Acosta, na siya ay madadamay at may posibilidad na siya ay makulong. At mabalik nga tayo kay Amy Marcos. Nagtataka naman ako kung bakit wala naman sa topic o hindi naman yun pinag-uusapan ay tinanong ni Amy Marcos ang pamilya ni Gina Acosta sa probinsya. Keso ang kanyang asawa ba yun? Ay may sakit ngayon? Alam nyo, isang bagay lang ang pumasok sa isipan ko Meron pong nananakot sa pamilya ni Gina Acosta. Kasi bakit i-bring out ni Amy Marcos yung tungkol sa pamilya ni Gina Acosta? At hindi ba, hindi man sinasadya, ay inilalaglag na ni Gina Acosta si Sara Duterte? So parang napaisip lang naman ako, sarili ko lang to, kung bakit binring out ni Amy Marcos ang pamilya ni Gina Acosta. Para bang merong nagbabadyang hindi magandang mangyayari sa pamilya ni Gina Acosta kung hindi siya mag-aayos. Kung tuluyan niyang ilalaglag si Sara Duterte. Wag naman po sana, yun po ay sarili ko lang interpretasyon. Kasi out of the blue, biglang magdadrama si Amy Marcos, kamusta yung pamilya mo, yung asawa mong nasa probinsya, na ikinaiyak naman ni Gina Acosta. Kitang-kita niyo yung drama no? Pero, nangamba po ako sa sinabi ni Amy Marcos dahil may posibilidad, again, para po sa akin, na parang pinapaalala lang ni Amy Marcos kay Gina Acosta na mag-ayos-ayos ka sa mga isasagot mo.
dahil may posibilidad na may mangyaring negative sa pamilya niya. Alam niyo, nakakatakot po itong sitwasyon ni Gina Acosta. Ha? So meron na nga mga nagsasuggest dapat daw proteksyonan ang pamilya ni Gina Acosta. At para sa akin, yes, kailangan po maproteksyonan ang pamilya ni Gina Acosta. At hindi lang kay Gina Acosta, pati dun sa mga taong gusto na talagang magsalita. And speaking of gusto nang magsalita, meron akong nabasang post na galing di umano kay Colonel Raymond Dante P. La Chica. Sabi di umano ni La Chica, I am prepared to tell the truth. Dahil sabi nga dito, La Chica ready to testify if lawfully called to VP Sara Duterte impeachment trial. Kasi nagtataka naman ako, ilang ulit na nang binanggit ni Gina Acosta ang pangalan ni Colonel La Chica. Imbitahan na rin dyan sa impeachment trial. Pero parang may naririnig ako na parang hindi pa daw panahon para gawing witness itong si La Chica. Ang dami na nga isinawalat ni Gina Acosta. Lagi nilang kakabit ang pangalan ni Colonel La Chica. Pero parang bakit ayaw nilang imbitahan dyan sa impeachment trial? Kung totoo naman itong sinasabi ni La Chica, na handa naman daw siyang to testify. At ang sabi pa nga, di umano ni La Chica, I am prepared to tell the truth. So, ayan na naman. Kung totoo yung sinabi ni La Chica, I am prepared to tell the truth. Sino kaya ang malalaglag dito? So, kung saan-saan na po napunta yung topic ko para kay Vice President Sara Duterte, tigilan na kasi yung kakasalita sa social media na hindi ka naman under oath. Panay pagtatanggol mo sa sarili mo, pero ayaw mo namang sumipot sa impeachment trial. So, sino pa ang maniniwala sa'yo, Sara Duterte? Ito nabasa ko sa post ni Coach Jarrett. At ako nakikiisa sa kanya at I'm sure marami po ang nakikiisa na si Sara Duterte ay duwag. Matapang lang siya sa social media. Pero yung kailangan siyang humarap, sasabihin niyang kailangan daw maglabas ng ebidensya, halata naman na ginagago na naman tayo ni Sara Duterte. Ebidensya, ayan nakalatag na. Kayo po, sumasang-ayon po ba kayo na itong si Sara Duterte ay matapang lang sa social media? Pero sa totoong buhay, na kailangan niya ng humarap para patunayan na siya po ay for transparency and accountability, si Sara Duterte po ay duwag. Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.